Bayan, kaugnay pa rin sa BAR, makakausap po natin ngayon si Engineer Mohajirin Ali, ang Secretary General ng United Bangsamoro Justice Party. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin po at salamat alaikum. Engineer, ano po ang pinakamalaking kontribusyon ng MILF sa peace process sa Mindanao? Ang pinakamalaking contribution unang-una no bilang the signatory to the peace agreement. Natural ho na talagang pahalagaan po ng MILF yung implementation po ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kasama ho rito yung implementation po ng Bangsamoro Organic Law o yung pag-establish po ng BARM at yung implementation po ng normalization process under SACAB. So ito ho yung mga bagay na kasama ho doon sa pinaka-key features na implementation po ng negotiated political settlement na kung saan yung BARM po ay pag-establish po ng BARM. Opo, Engineer. Matapos ang ilang dekadang negosasyon at peace process, paano po ninyo nakikita ang unang parliamentary election bilang susunod na hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan po sa Bangsamoro? Crucial po yung magiging resulta ng first BARM election kung saan nabibigyan po ang taong bayan, especially within Bangsamoro, ang ating Bangsamoro constituency ng tsansa na maihalal yung mga mamumuno po sa BARM. This time, ito ho yung maging culmination po ng transition na kung saan pag nangyari po yung election ay mag-end na rin po yung transition period na yung tao na ang bibigay ng mandato doon sa mga magiging kalahok ko sa eleksyon at eventually kung sino ho yung mapalad at manalo na partido na makakakuha po ng majority of the MPs or kung sakaling maging coalition government na magiging government of the day after election. Ano po ang kailangang mangyari sa halalang ito para masabi natin na naging matagumpay ang transisyon mula sa peace process tungo sa democratic governance? Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga botante at hindi ho magkakaroon sana ng hamper doon sa pagnanais natin na yung botante po natin ay makapagboto ng maayos at walang magiging problema po during the conduct of the election in September 14. At bilang isa po sa mga naging bahagi ng peace process, ano po ang pinakamahalagang aral na dapat nating dalhin sa gagawing eleksyon? Isipin ho natin na dahil ito ay solusyon ho sa dekadang problema dito ho sa Mindanao, kailangan ho talaga nating siguruhin na maging mapayapa po yung conduct of the election. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement. Kasama dito yung hopefully na implementation po at completion ng normalization process. Ito hong dalawang ito ang pinakamahalaga sa mga deliverables ng comprehensive agreement o ng Bangsamoro o yung kasunduhan ng Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. Engineer Ali, ano po ang dapat maging papel ng bagong elected parliament sa pagpapatuloy po ng normalization process at sa pagsasakatuparan ng iba pang commitments ng peace agreement? Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization. Although alam natin na ang normalization process ay nakatalala yan sa aktibong implementasyon, especially on the aspect of the
necessary support ng ating national government doon sa success ng normalization process. Nakasentro dito sa normalization process natin yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILF. At lalong-lalo na po yung support natin doon sa mga conflict-affected areas and even doon sa decommissioning o decommissioned combatants, lalong-lalo na yung mga communities po ng MILF na kung saan ay kasama ho yan sa transformation na ating hinahangad po. May mga hamon pa rin po bang kinakarap ang normalization process? Gaano po kahalaga ang pagpapatuloy nito sa kabila ng pagbabago mula sa armed struggle patungo sa electoral politics? Yeah, malaki ho ang hamon dito dahil unang-una nakasalalay ho yan doon sa magkabilang panig kung how best they could move the process forward, no. At sa nakaraang ilang buwan at ilang taon, nagkaroon ho tayong ng malaking challenges when it comes to the moving forward ho sana nung normalization process. At sinisikap natin ngayon na sana ay with the new leadership of the OPAPRO at kaka-meeting lang po namin with our counterparts sa Peace Implementing Panel level ay sana maging maayos na yung moving forward ng normalization process. Malaki ho kasi ang participation o ang bagay na ito patungkol doon sa hopefully na magiging completion ng implementation ng deliverables, especially pagdarating na ho tayo sa signing of the exit agreement, for instance. So ganun ho talaga kahalaga yung normalization process, kabilang doon kalakip nito yung implementation natin on the political side, yung BARM naman po na hopefully pag nagkaroon na ng election, that would signal na regular government na ang BARM. Alright, maraming salamat po Engineer Muhajirin Ali.